May iba't ibang kwento, karanasan at sitwasyong pinagdadaanan ang bawat tao. At isa nga si Auntie Lucy na maibabahagi niya ang ilan sa kwento ng kanyang buhay. Sa pamamagitan nga nito ay may ilan tayong malalaman, makikilala natin siya. Auntie Lucy, anong taon ka umalis ng Bohol papuntang Manila? 1979. 1970. Ng grade 6. Pagka-graduate ng grade 6. Tapos, bumalik ka ng Umuwi ako 1985. 1985. So, 6 na taon ka Oo. na nagtrabaho sa Manila. Oo. So, 6 na taon ka na nagtrabaho sa Manila. Tapos, after nung 1985, Umuwi muna ako ng Bohol. Wala pang 1 year ako sa Bohol. Bumalik ko ng Manila. Nag-alanga naman ako ng bata. doon ka na natagalan. Doon ako natagalan. Yung mahigit 30 years na pagtatrabaho mo Oo. sa Manila. Oo. Auntie Lucy, sa 30 years na yan, ang dami mong mga naging karanasan. Oo. Yung malungkot, masaya. Kahit pa paano, mahuhumsik ka doon dahil bata pa Oo. ko noon eh. Bahagi na talaga ng buhay ng tao na minsan ikaw ay masaya, minsan naman talaga ay malungkot. Tayong mga taga-probinsya talaga, kapag umalis tayo ng ating probinsya, tapos nagtrabaho sa ibang lugar katulad ng Manila, nararanasan talaga natin minsan yung kita ay malulungkot, magiging masaya. Ano yung mga masasaya at mga malulungkot na naging bahagi ng buhay mo sa Manila noon? Masaya naman ako nagtrabaho, kaya lang may time din talaga na talagang mapapanglaw ka, maiisip mo yung mga magulang mo. Ang mapapanglaw. Yung parang nalulungkot ka. Nalulungkot na Oo, yun. ganun. Yun yung gamit din yung salita sa Bohol, ganyan yung Oo, mapapanglaw. ganyan, oo. Sa amin pag mapapanglaw, yung natatakot sa multo. Yung Ayan. parang ano na yun, yung parang pangalawang term ng malungkot. Ganun. Okay. Mm, Okay. kasi- Pero talagang doon sa nakwento mo nung mga nakaraan, talagang sobrang saya, lalo marami kang Oo. may mga nakasama ka mga celebrity. Oo, mga ganun. Yan, Yun ang, oo. yung parang dyan ako lalong sumasaya pag nakalabas ako Ang ng bahay. isa sa mga nakasama mong celebrity ng radio station ay si Sila Papa Jackson, Gandang Kara. Before that, may nakasama na ako ng mga artista. okay. Oo. Doon sa loob ng 30 years na yan. Oo, doon sa mga loob ng 30s na yan, may nakakausap na ako mga artista na yan. Kasi, Doon sa napanood ko, tapos doon sa mga nakita ko mga picture, parang mas close talaga kayo Oo, ni mas- Papa Jack at ni Nakara. oo, mas close ako doon kasi parang tutok ako doon sa kanila. Doon nagsimula na nagkaroon kayo ng Oo, group yun. para doon sa Oo, station na oo, yan. Sa mga mamis, Ang station na yan namin. ni Papa Jackson ay Before sa Energy, nag-love radio muna siya. Tapos ng Okay. love radio, doon talaga kami tumagal sa Energy. talagang kayo yung mga solid supporters ni Oo, Papa sulit talaga Jackson. kami doon. Every Friday nandun talaga kami. Yun ang nakakatuwa, Auntie Lucy, yung may mga naging bahagi ng buhay mo na mga celebrity na talagang nagpasaya rin sa iyo. Oo, doon talaga masaya kami. Andun yung tawanan. Masaya naman Oo, masaya naman kami. Talagang bawal pikunan doon. Minsan, nahuhusgahan talaga yung ibang tao pero hindi alam yung pinagdadaanan. Auntie Lucy, nung panahon na bata ka pa, nung elementary ka, sabi mo nag-aral ka. Sa labas at loob ng paaralan, hindi may iwasan sa kalagayan mo. Makakaranas ka talaga ng Pambubuli. pambubuli. Ano yung mga naranasan mong pambubuli mo? Yung ginagaya yung lakad. Yung lakad na lang. Yung ginagaya yung lakad mo. Tapos, siyempre, may mararamdaman ka talaga doon sa mga pambubuli na yan. Kasi minsan nagpapatulang ko pa. Ako ba, para mga katigitis ko lang. Napapatulan mo yung mga ganyang pambubuli sa iyo. Tapos, Oo, napapatulang ko. Minsan, uuwi nila ko sa amin, umiiyak, magsusumbong. tapos sa mga ganyang pambubuli, mararamdaman mo talaga masakit. Pero papaano mo siya nahahandle? Papaano mo napanghahawakan doon sa damdamin mo yung mga pambubuli na ganyan? Kasi minsan, hindi ko lang pinapansin yung kabataan ko. Hindi, uuwi nila ko sa amin, nagsusumbong. Hindi naman na maiwasan na hindi ka iiyak. Dahil ang mga kabataan talaga hindi mo makokontrol. Oo. Hindi katulad ng mga matatanda, mas naiintindihan, mas nauunawaan nila. Oo. Pero Auntie Lucy, sa panahon ngayon, sa panahon na ito, na umidad ka na ng ganyan, nakakaranas ka pa. Oo, kadalasan mga bata. Mga bata, Oo. pero yung mga matatanda, Wala na. hindi na. Dahil mas bukas na yung Oo. kanilang kaisipan, mas naiintindihan na nila. Yung mga bata lang, tinitingnan ako. Pag naglalakad ako, ginagaya ako. Hindi ko lang pinapansin dahil bata nga. Bata, dahil bata. Yun ang maganda, doon sa mga ganyang kalagayan, tapos may mga nararanasang bullying, tapos mga bata, mas mapapagpasisyan dahil bata, pero pag matanda, Pero mahirap. matanda, kung minsan Oo. napapatulan mo din eh.
Yung matanda. Yung sobra na yung sa matatanda. Ganito, Auntie Lucy, sa kabila ng yan, natatawag mo talaga ang Diyos. Ano? Oo, siyempre, pero hindi ko rin na matiti ang Panginoon. Pasalamat pa nga ako kahit ganito ako, nararating ko yung kahit saan. Tsaka yung tulong, ipipray mo na sana sana nakikita ka ng Diyos, tapos matulungan ka ng Diyos sa ganyang kalagayan talaga. Kahit pa paano, nakapagtrabaho ako kahit ganito ako. Oo. Mapalad ka pa rin. Oo. Maswerte ka pa rin. Samantalang yung iba talagang walang kakayahang makapagtrabaho, makalakad, makapagsalita. Yung iba, walang paningin. Pasalamat na nga ako, ganito lang, kahit ganito lang ako. Nakagawa ko yung gusto kong gawin. Nakakakita ako, kahit pa paano, hindi ako nagtiti. May ambag At sana ay sa mga ganyang kalagayan talaga, sana yung sa mga ganitong nakikita, maging bukas din yung palad ng mga tao para sa mga pagtulong sa mga katulad ninyo. Oo. Yan, maraming PWD talaga na kailangan talaga yung tulong. Pero kailangan mo rin magsikap. Oo. Hindi ka rin aasa sa tulong. Na alam mo namang may kakayahan ka magtrabaho. Oo. Kumpara doon sa iba na talagang walang kakayahang magtrabaho dahil iba talaga yung kanilang Iba talaga katantahan. yung mindset nila. Mindset nila, tutulungan lang sila. Okay, Auntie Lucy, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong buhay. Auntie Lucy, mula Bohol, pumunta ka ng Manila para magtrabaho at ikaw ay umabot ng 30 years ng iyong pagtatrabaho. Tapos, ito na yung pagkakataon na wala kang trabaho. Ang ginawa mo ay sa halip na umuwi ka ng Bohol, dito ka umuwi sa Nueva Ecija dahil mas malapit. Ngayon, Auntie Lucy, wala kang trabaho. Ano yung plano mo dahil sobrang hirap na walang source of income talaga? Sapagkat ikaw ay sulong buhay, mahirap na walang source of income. Ano yung plano mo ngayon sa buhay na kailangan mo naman talaga yung tulong? Nagbabalak naman ako na luluwas ulit ng Maynila dahil nga, siyempre, pagdating sa pera, hirap talaga pag wala kang dito. Kahit papano, mayroon din akong sariling pangangailangan. Hindi naman lahat inaasa ko sa kapatid ko, maliban na lang sa mga pagkain, ganun. Okay lang yun. Pero yung mga personal needs ko, hindi pwedeng hindi talaga ako magtrabaho. Tapos ang hirap pa ng trabaho lalo't nasa ganyang kang kalagayan. Pero hindi ko na masyado iniisip na mahirapan ako. Ang importante, makapagtrabaho ako ng maayos. Auntie Lucy, meron ka namang mga tao na pwedeng malapitan para makapagtrabaho ka uli sa Manila? Kahit pa paano, yung mga friends ko naman nga ginasabi nila ka-group chat, willing naman silang tumulong din, pero hindi naman yung tulong na pinansyal. Parang trabaho din ang ibibigay nila sa akin. Yan ang maganda na mayroong kang kaibigan sa Manila na madali mong malapitan para sa mga ganyang paghahanap ng trabaho. Auntie Lucy, yung mga kaibigan mo na yan yung mga kagrupo mo? Kagrupo ko doon sa pages na sinubaybayan namin, kaya nabuo namin yung group chat na yan. Okay, ito na yung yung sa may Energy FM na grupo ninyo. Oo. Okay, kay Papa Jackson. Oo, kasi sa Love Radio, kay pa yun kay Kara pa yun Okay. Solo pa ni Kara yung mga group chat namin doon. Parang napapansin ko, parang mas marami kang naging kaibigan sa Manila kumpara nung ikay nasa probinsya? Oo, kasi pag sa probinsya, ang kaibigan mo lang, kung sinong iniwanan mo doon, yung pa rin ang kaibigan mo. Dito mula nang nakasalamuha ko yung dalawang DJ, Love Radio DJs na yan, parang doon ako na masaya na kahit saan sila pupunta, inaaya ako, nililibre ako ng pamasahe, pagkain, gano'n. Yan. At saka hindi lamang basta kaibigan, talagang Hindi lang, yung tulong, oo, yung tulong nila. nabibigyan ka ng tulong. Pag dumadaing ako na, ay kulang ako ng pamasahe, willing silang magbigay. Tsaka bukod doon, yung trabaho. Oo, yung trabaho talaga. Yung maghanap ka ng trabaho, nakakahanap ka ng trabaho sa pamamagitan din nila, sa tulong nila. Oo, yun ang inaano na may mapapasukan ka. Kaya lang, ang sinasabi ko, aayusin ko lang yung inaayos ko dito bago ako luluwas ulit ng Maynila. Sa kalagayan ng buhay ni Auntie Lucy ay masasabi nating isa siya sa nakakaranas ng isang malaking paghamon ng mundo.